Hallelujah. So this time mga igsoon, kabalo ko nga na ibuhat ng Ginoo sa itong mga kinabuhi. No? This time, open ang pulpito mga igsoon for our testimonies. No? Pagpasalamat diya sa atong Ginoo. Kung naamang gani mga igsoon. Kung ato din welcome ang atong first timer nga gidala ni Jerly. Jerl, ika nagdala na Jerl? Isa name? Harley? Carlo? Carlo? Okay, welcome Carlo. No? Praise God. Tatangalan na po Jerly. Okay, praise God. Welcome. No? And then, kinsa pa yung mga kuha na ito, mga first timers dire. Wala? Bagong balik. Amen. Praise God. So, may mga testimony mga igsoon? Ha? Ang atong mga birthday celebrant yung testify karon. Yay! Mga igsoon, timing kayo kay wakoy kwartaron. Sige lang. Domingo ra baron kay wakoy kwartaron. Birthday. Salamat kayo sa Ginoo kay ako sa tanang ako ari ko. Ya, nagsabot lang sa akong misis nga daw hapon mag-celebrate na ito sa kwartaron. May lang ba? Kamura di ay. Oh, salamat kayo sa Ginoo. Gilugwayan pa kita ayaw nga adlaw-adlaw nga kinabuhi o abot na sad ko sa anniversary. So nag-start na sad ko og laing living sa ako ang kuan sa ako ang life. Amen. So, salamat kayo the past years nga kauban ko kamo diri niya maayo kayo ang atong mga kuan. So daghan kay ko mga na-experience po na dire. So moro to nga salamat kay ko sa Ginoo nga sa tagaan dali ang perminti ko ginagmay nga grasya. Ato ginagpasalamatan isa ginagmay lang. Amen. No? So thanks God and praise and glory belongs to God. Amen. Happy birthday! Happy birthday to you! I-greet nato na after si Brother Walter. Okay, so we're also blessed na to have you, Walter, dire, no? Kabalo ko gamiton pag ka more sa, you know. Amen? Unsa may mga tinguha si mo kasing-kasing igantan. Amen? So, walay lain. Kani atong usa ka ni labay nga nag sa ulog sa ihang birthday. No? Ato ako ni request ni para ma-break ang kawawa ni Tri. Ato pala pa si River. Hi. Birthday ni ko last week, July 28 niya. Moto kay pag-kuan pa jud ka na mat July kay di ka na jud nakita og balay anak. Before sa tamo start sa akong birthday. Pero pag July kay nakita na mi og balay kay mamalhi na gali mi kay ka-misunderstood man sad sa tagiya dito niya moto kay grabe ka hangak sa July jud kay struggle kay mi niya. Every day sige pangitag balay sa around Talisay niya moto kay o jud mi makakita ang galing mi kay isa mi ka-afford kadang kuha naman doon 1 month advance o mas deposit niya. Mahal na kayo ang abangan karon mga tag 10k, 15k, yan hindi ka-afford pa anak ba. Moto naabot na sa misaman daw si pangitaw. Nakita may pero ini kapot na sa napod na mo sa palay kay mahay gali mi di mi ganahan ato. Kanang wala na siya bigay bawa sa mi padunga. Napod sa point nga kaaway na ako ang parents kay sige pangita og balay pero dili gali madayon duha-duha pa niya. Moto naabot na sa akong birthday kuan nabot na dyan sa turning point nga wala na dyan makuot akong parents baka ng zero nagali kay nakulot na sa paggas niya. Pag Thursday ato milakaw akong mama namilar siya niya moto naman siya friend nga kuan ni chika sila ba nga doy wala na dyan bigan ng kuan today kanang wala mi makaon gali kanang pwede ko makasubo nimo nga paluto lang yung sudan ana niya moto kay zero balance sa bayang mi naka-hits intaw mi kanang pagkaon para umaana pa kanang naka-hits mi kay nagpaluto man ni amiga
So, pag Friday na, nagluto siya og kanang pansit ug lumpia, kato nga pagkaon kay gatod pa taon ko sa kanang kuan guys sa namatyan. Yang katong sobra kay mo ta mong kaon. Moto kay na appreciate sad nako siya as a mother kay iya ko jud kanang di kuan gali sukli sa katong di paluto kanang iya ko jud ganaw sila ka kanang di kuan ko jud niya ba para makapalit sa og gamay nga cake para nako gali mo to na-touch ko kay wala biya jud siya iya ko jud di konta na sukli para makapalit sa gamay nga cake mo to kay sila mo ana sa una mong good kay sila mo gina kung tanaw ra jud sa cake kay kanang normal ra wala ra di siya special na ko kay usa ray makaon na nga slice niya dili na siya makaon ni man sa birthday so mugahi ra siya sa ref ya malabay ra gali so kato nga gamay nga cake grabe ako nga appreciate ato kay nakaon na mo bisag sila wag na kanang bisag gamay ra siya kay na attitude sa mga members of so mo to thankful ko ni Lord kay iya nagyapon ko gi-bless sa kanang surrounded na ko nga people bisag wala na jud pero bless gyapon ko sa mga nga around na ko. Thank you. Praise God. Ano mga son? Grabe gud no. Amazing gud ang Ginoo. Medyo ta pasagdan, no? Bisag nakaingon ka nga last minute na gid mo no nga wala kay makuot. Pero dili gid wala jud magkulang ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wala jud magkulang diri sa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So bisan ako I can testify nga kuan gyud ang Ginoo. Maayo gyud ang Ginoo. Kuan lang kanang no retreat no surrender. Waabot man na dili wala man mo promise sang Ginoo nga smooth na lang atong kinabuhi kung naata sa iya. Naanay mga problems, mga struggles in life. Pero I encourage yung mga igsoon nga kuan gyud kanang have faith. No? Ayaw jud mo surrender, ayaw mo reklamo sa Ginoo. Ayaw mo og sige complain. Always give thanks. Kay wala gyud na magtanaw ang Ginoo sa ato ang sa atong kawad-on nga wala gyud ta. And maybe i-allow sa Ginoo kay gusto niya i-test sa ato ang faith. Gusto niya nga unsa ta kasalig diya sa Ginoo. Pero sometimes 11 hour na kaayo mo kuha ng Ginoo mo hatan. Kasway mo anak kanang putlan na ba kanang nanay disconnection ba, no? Or kanang wala na gyud. Pero asa mo dagan diha sa atong Ginoo. Amen. So mo na ato ang kuan mga isol, we are living by faith. Ang mga Kristohanon, we are living by faith, not by sight. No? By faith gyud ta. Kung ang pinaagi sa atong mga problema mo increase ang atong pagtuo din ako. Mo na gusto sa Ginoo nga mo increase ang atong faith diha niya. Amen. Praise God. Dula nay lain nga mo testify sa kamaayo sa Ginoo. Kinsa pay lain din ha? Oh, kato ng birthday. Sa pa nga nag-birthday, dali na. Pasalamat ka. Dali na. Amen. At yung akpakan. Naguntang ako na. Nagpasalamat ko sa akong birthday nga. Salamat ko ni Mami kay yatong magigaya sa pastor. Pero salamat na Mami. Salamat kayo ni katong pagkuan ay kahapon o kahapon nainituwa ka tao ba mo sa taxi unya nanaog nataga kang pitaka baga ikaw sa Mindanao nangutana sila asa na sa Rocky nakita ko ang kwarta dagang kwarta nya gibaliwala rang kostanod ni timing yo nikuha ko sa bike magbayad ako nakita na ko sa kalsada akong ibalik
Patan sa 6,000 to Baga kayo. bagang sa na Sustentation, no? tentasyon wag isuwayan si Ginoo siguro Pwede to din mauli. pwede na ko uli kaya kita ako ra pero nakita jud og saksi kita Ti barangay. ano to ano ay ngayo pag kuan na ko ni palit ako puto yung sa pinangita ko sa naong boy kuan man senior naman niya lapay pag akong giving kay kwarta na ay resibo sa kanang sa tambal ngadto ko na bisita sus ako rin bisita sa tambal ako'y sakit sa kuwan oo mo to lipay ko salamat kinong tagamay ko to wala dawatan okay na video kung galing mo kaning lugar nanganan siya napasalamat siya ako mo to kung kuan nga kung kita sa kwarta ni pero wala sa kuwan ano kita niya pero kuwan ba wala na ko meeting balik mo to pagsuway ni ginawa na ko janitor kung may ila to ha wala ko na lang yun pero kira ay tagaan ko kung wala pa ko'y God katong nga tayong salamat ko nga iisda ko kasi ikaw mas bukod Kaning ay mo sa kuat si umutan ako ulit ko ba. Doon magpunta sa barko atong time ma. Oo, tubag. Pwede na ako ibalik sa Kasi pa gagawin ko niyo. Oh, sure. Yung linggo. Pwede ako ibalik. Yan mo decision. Magbibiro gina ko. Gusto ng ginako. Magkakahan ko mo sinindir ba. Sinya ni Papo, bilib mo naman. Picture din. Mayo na ko, murag kuwan pa happy na mga kuwan ng kalibutan, kuwan. Nagumayo ko jud ko, silbi puno na kay bahan baka na sakinan ko pagtas. Ako na sa langit. Kakapagalitan ko. Bye. Ako ba sa langit sisiwal inom. Mo na siya, naglunong ko. Muli, nagdadapo tao ko kuwan. Karena kuwan ni pastora. Sakyanan. Oh, only God knows. Moto, pasalamat ko. Love you. Praise God. Okay, so inana yung mga anak sa Ginoo no. Lahi ra gyud ang kanana na ka espiritu ba sa Ginoo no. Kung example ka na makakita ka. No, pwede mo to dili uli. No, sa una pwede, ang anak pa to, wala na. Pwede uli. Bahala ng mga sampal basta anak. Kay ta. Pwede to. Pero kung anak ka sa Ginoo, lahi ra gyud. Lagot Lahi ka ra sa gyud. mga pagilangin ko. Gibalik ko, gibalik ko. Praise God, no? Maging anas gyud ta. And na naka-reward us langit. Okay. Every good deeds nga itong buhaton, nakita ang ginawa na rewarded. Amen. Praise God. So wala na ilain? Wala na ilain nga mo testify? Si Ayan? Si Juan. Cholo. Praise God. I-continue lang ako usa ko sa na-bless ni Michael sa iyang kinabuhi. Like, kato, before to na itabo, kahapon na to, nagsugat sa mi, gikan ko sa out na ba, gikan na ba ulit sa pag-room mo. Sugat mi niya din. Katong ngaway lang buloy, nanindam sa sudan niya. Well, tanong-tanong ako sa mga sudan, nakapili na ko, naabot si Michael, nagdada siyang bike. Naayusa na ang barkada ni Michael. Nga kauban sa niya, kabatch niya ba? Dayon ni Ana, sila, wapa na ako si Michael. Sige na sila gisgot ni Michael. Nausap na daw. Grabe ko nung kayo kay kanang ni Ana, sila mismo bang may lang dili ni siyang likoy. Kaya bisag sila, suporta sila bang nausap si Michael. Ni Ana, sila moto. Pag-abot ni Michael, kita silang Michael. May bagong ligo. Tarong mga gibang sulog. Moto, yan ang usap. Alo, ayaga na ni mo kili.
Si Dennis to, si Dinsyo, ano siya, hayag ka na ni Muron Kili, puti na kayo, humot. O to, na-blessed ko ba na nakubitaw? Kita ko sa unang Michael, magbukas-bukas, mga hasul-hasul mga tao, ba't karon ako siya gi-operan, pagkaon, kill, nga unta, ayaw, na ako'y kwarta. Sa una, hasa na nasa. Nausap, buwan na rin, Bi. Ay, kapili ko, Bi. Karon, nana siya iyahagin, buwan siya, ayaw. Ako repet sa buo. Akong gila siya Anton, kay kana siya, ka-boardmate na muna. Naman siya sa ubos mo. Ako na siyang ka-boardmate. Kung sa isudan ako, mag-share ni, pero buwan na siya, ayaw, nakoy akong sudan, nakoy akong kanon. Dungan na tagkaon. Ano na gina sa Mikey, masuko ra pud. Kato din, pag ugma na mo, din to, gisugat ko niya. Ikay sulti sa akong kadaugan, bigi. Nakakita ko pitaka ba akong giuli. Yan to ko barangay. Yan sirado man daw. Gibalibaran ko. Ako untay uling pitaka ba kay. Huwag siya ka ba, kinsa itong tao. Iya ka untay pa-announce ba. Yan naging barangay nga. Dili mi makuhan to, gisirado mi. Gibalibaran ko siya. Dili mo tuo ba? Mo to na-shock ko ni sagting sa Michael, yuling kwarta. Saon naman to, saon na. Mura ko, mo to na-bless to. Walang siya kay baon ako ba niya ako. Kil, nausap niyo ka, Kil. Mo to, gingnan ako siya, Kil, huwa kay Ginoo, unsa yung buhato na to. Tsaka baon na ka. Anak ko, na-bless niyo ko, Kil, and padayon ng kinabuhi. Kana, padayon na mga binuhaton kay nagtanaw, daghan nagsubay sa mga kinabuhi, Kil. Sa mga nakaila ni Michael, grabe yung kaagian din. Sa una, rich kid daw ni siya. Rich kid yun ni si Michael. Ingon sa mga silingan, kay yung ginikanan, nakalagagawas. Nakaroon sa likway siya, pero nakaiplano Ginoo, willing me, welcome na mo siya, itawad yun na mo siya. And kana, Michael, tanan. Nagiplano ang Ginoo niya. So, and also, sa ako sa gusto sana ko i-share na itong i-continue ang Raven sa usa sa ko na-bless, like, nipuyog ko nila, nagpagitang abangan. So, karon gipaduol mi sa Ginoo, na mi sa lipata. So, medyo dul-duol na yun, dul-duol na diri. And also, before mi nilakaw, yan na iyang mama o papa, ang gisuloob daw ni Raven, mura-mura nilang nasa saksi. Ang kuhan niya ba, saksi Jehovah. Pero wala gipati ha. Parang hindi mo rin kung nakuhan siya niyang mama ba. Dahil yun, i-mention sa niyang mama nga, karon invite, parian na sila, tinilpa, o magkanahan mo mag-Bible study. Yung mama giniingon mismo, na mura sa kong nakuhan, wala rin po ni, wadyo mo ni sultian ni, ang Ginoo rin naglihok ba. Yan naging siya, ganiha before minilakaw. Kung iyang papa po na, yan na, hindi na mo siya pariun. Di pareha rito sa lagtang, nadaghan kay mga mata. Gimuhan pa istorya nga, nag-Bible study na daw mi dito sa lagtang. Nagkanta-kanta, nag-worship, nagkuha ng mga silingan ba, naging istorya mo ito, nalain niyang mama mo. Mao siguro to, atong giingnan mi nga, kanang magsimba-simba, wala ko na nang higong tarong ba. So karon gikuan sa iyang mama naging mismo ni gawas mi siyang baba nga mag-Bible, ari mo pag Bible study niya si Rans, niya manghud, kuyuga nga to. Niya, so kana, salamat ko sa Ginoo kay bisag wala jud ko nilihok, wala ko ni-encourage nila nga simba, wala ko na nanghid, pero ang Ginoo ginaglihok tanan, like, na-bless jud ko sa thank you Lord, and mao na mo ang goal karon nga madaan ako pamilya ni Raven, basin na kay mao siguro siya akong na-partner, kay na-purpose ang Ginoo nga madala na ko sila diri. It's not about religion, it's about the relationship of God. So, praise the Lord. Praise God. Thank you, Cholo. No? Blessed ko. Actually, inikadto yun na ako sa ilahang balay. Strict kayo ang parents ni Raven. Hadlok siya ko Raven. Basta yung papa. Pero ako lang yung nagpa-pretend lang yung maging strong. Every time, hi, hello, ano dyan pa, pero hadlok na kayo, stick dyan yung mama. Actually, pag adto na ako, katong nag-blessing sa ako,
Grabe kay mukot yung mama mo. Isukay din naman sa ako. Mga namadlog dyan ko. Pero praise God, no? Siguro, tungod ni Cholo o ni Raven, ni Barog mo, ni stand good mo sa inyong faith. Kung tanawa karon ang iyang pamilya. Sila na mismo niingon nga kanang Bible study, yung anak dadon. So, mo na promise sa Ginoo, usa lang ang barog sa pamilya. Tanan maluwas. Ang iyang tibok banay maluwas. No? So, ayaw lang dito give up. No? Padayon tang ipakita ang light, no? Ang kahayag nato diha ni Kristo. Amen? So, bless ko, no? Sa imong testimony, Chulo, sundan na ito Bible study. Mukatawa na sorry, ato ka na ko. Mukatawa na ko, sumay na ka na, hello, mutagad na ka na ako. Mutagad mo sila, pero ka ng, murag ko anjud ka ayo, no? Kanang, napadyo'y gap ba? Amen? Okay, so, amen, so, wala na lain, si Michael, no? Daghan kayo na-bless, baday, wala. Bali, ha? Oh, no turning back. Daghan kayo nagsubaybay sa imuhang kuan sa imuhang Artista. artista. Actually, ang ato ang YouTube na kuan na Facebook tungod ka nang may increase ang atong subscribers. tungod ni Michael. Tungod ni Michael. So, ayaw Michael ha, naghan na kaayo ko ang jud mo palayo jud dagan sa mga tentasyon. Okay? So this time mga igsoon atong hatagan og higayon, no, ang pulong sa Ginoo. Kung nabatay mga Biblia din ha, so atong ablihan kung Bible sa tawag ani sa cellphone, Bible apps la ang i-open mga igsoon. Okay? So this time, no, continue padayon ni kay nag-series man gud siya. Ang atong word karon series ni siya. So siguro pila na ka Sunday nga makita ninyo nga mubarog ni siya diri. Ug ako lang po ni siyang hayaan. kay kuan kanang Kabayaan po. pabisan na. Bisa nang hinahayaan. Hinahayaan lang. Huwag yung hayaan ako. Ako alam niya siya di pasaya. No, and I know gamiton gyud ni siya. Kuha na lang gyud ninyo, i-accept na lang gyud ninyo kay someday murag mabiyaan din ako sila. Kamo. Mabisita na lang ko. Praise God. So akong tawagon, no, ang walay lain, kailan na mo ani, ang assistant na ako diri sa Cebu South, si Paul Vergara. Atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi. Hallelujah. Sa amrog, sobrang base. Praise. Okay na? Dili kay puro hangin na to, no? Murag, kuhan ba? Okay? Again, may buntag sa tanan. Murag magaluya. Good morning! Good morning! Gusto pala English. So magkatagalog ulit ako ngayon. Embrace your mga Tagalog vocabulary. No? Ay, kasi marami rin nag-request bagay daw mag-Tagalog. I don't know. Pero talaga namang galing tayong Tondo. No? At lumaki ako sa Tondo. So, pwedeng mag-Tagalog, mag-Bisaya at mag-English. No? So, kahit saan pwede, basta maparating natin yung magandang balita. Di ba? Amen? Amen. So, mga igsoon, nag-series man taan since for how many weeks na? Tulo. No, medyo nag-skip lang tayo dun sa last week kasi meron tayong basta 5th Sunday si Pastor Ranel talaga yung magsisend ng video para sa lahat, no, ng Eljor at yun ang siyang bibigay ng word, no. And then actually prepare ko to, pero prepare ko ulit kagabi kasi di ba nag-skip nga ng isang linggo. And may mga bagong reveal si Lord. So medyo nadagdagan ng konti. Pero I know that this is a powerful na naman. No? Medyo mabigat na naman. Kasi kanina pa lang, medyo tense na rin ako eh. Tense na ako kanina pa lang sa praise and worship pa lang.
alam ko meron talagang message si Lord sa atin ngayong umaga. No? And ito talaga is na-experience ko rin within the past weeks. No, isa rin ako sa na-preach na itong ipipreach ko pa lang, no, na message from God. No, so try ko. Ayan. No, sino may Bible, dala-dalang Bible dyan, pwede nyo basahin sa 1 John chapter 5 verses 4 to 5. No? For every child of God defeats this evil world. Oh, klaro-klaro. For every child of God defeats this evil world. Evil pala yung word, no? And we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Sino nga ba? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Now mga kapatid, let's bow our heads and let's pray. Heavenly Father, Lord, thank you, Lord God, for this wonderful morning, Lord. We praise you, Lord God, and we magnify you, O Dios. Lord, I'm praying, Lord God, and we are praying, Lord God, that you open our spiritual ears and mind and hearts, Lord God, so that we may understand your message for this morning, Lord God. Give us wisdom, O Holy Spirit. And Lord, I am humbling myself in your presence, O Lord. I commit myself to you as a empty vessel, you know. Use me mightily and use me to deliver your message today, Lord God. Walay ako niini kundi imo ni tanan tungog o himaya akong ibalik diha kanimo, O Dios, na buhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, the title for today is, the message for today is Breakthrough. No? Pangatlong week na natin yung breakthrough, di ba? Breakthrough by living a victorious life. No, una, breakthrough by obedience. Naalala niyo pa ba yun? And then pangalawa, breakthrough, no? By conquering fear. Pangatlo, breakthrough by living a victorious life. No? So talagang kiniklaim na natin yung breakthrough. No? Parang siniris na talaga ni Lord tong breakthrough to eh. So, siniris ko na rin. Alam niyo ba mga kapatid, ang isang anak ng Diyos ay isang victorious child of God. Sinong hindi nakakalam yan? Alam natin lahat yun, di ba? Minsan lang nakakalimutan. No? Pero alam natin na victorious talaga tayo. No? Even in struggles, even in obstacles, no, meron man tayo mga pagsubok, meron man tayo mga dinadaan ng problema, hindi naman tayo exempted dyan, pero we are still victorious. No? Kapag anak ka ni Lord, victorious ka talaga. Namo si Michael, no, nadampot niya yung pitaka, yung wallet. Ako doon, kung hindi pa ako Christian, hindi ko na uuwi yun. Hindi ko na isusoli yun. Iuuwi ko na yun. Di ba? Same mindset ng iba. No? Tapos may magsasabi pa, soli mo, pero pag siya nakadampot, hindi niya na susoli. No? Kasi wala na sa kanya, kaya gusto niya isoli mo. Pero kung siya nakadampot nun, hindi niya yung susoli. I know. Kasi pa ganun talaga mindset ng walang Diyos. No? At hindi victorious ang buhay kasi puro problema iniisip. No? Hindi ko to susoli, pambigas na to eh. Hindi ko to susoli. No? Ba't ko pa susoli ito? No? Bibili ko to ng damit, bibili ko to ng ganyan. Diba? Pero pag victorious ka, aanin ko naman itong pera. No? Mas kailangan to ng taong may-ari na ito, mas kailangan niya itong pera kaysa sa akin. Diba? So, iba yung mindset ng isang anak ng Diyos sa unbeliever. No? Balik natin. For every child of God thou defeats this evil world. No? So, meaning, nagka-wicked talaga yung mundo. And hindi siya, talagang wicked na siya. Simula nung yung kasalanan ay pumasok sa mundo, no? Wicked na siya from the start.
Hanggang naging sa wicked, na hindi na babalik sa normal. Hindi na siya babalik sa magandang kind of world na ginawa o create ni Lord simula nung yung sin nag-enter sa atin. No? Pero sinabi niya, for every child of God defeats this evil world. No? Pero ma-achieve lang natin yung victory na yan through our faith. Paniniwala, pananampalataya. No? At sino naman yung mga nananampalataya? Siyempre, yung naniniwala na etong battle na to ay talagang panalo na at ipinanalo na. No? Yun yung mga naniniwala na si Jesus Christ ang anak ng Diyos kasi binayaran niya na yun. Kung ano man yung wickedness ng world, na-overcome na niya. Kung ano man yung kailangan natin mabayaran, nabayaran niya na sa cross. No? Ano ba talaga meaning ng victorious? Ayan. So, marami siyang meaning. Naglagay lang ako dyan ng ilan ba? 2, 4, 6, 6. No? Pag sinabi kasing victorious, you've won something. So, para kang nanalo, no? May napanalunan ka. Being triumphant on something, no? Ano ba yung triumphant? Medyo malalim lang sa nanalo, di ba? O kung sa ano ba, sa contest, ikaw yung number 1 kasi tatlo sila. First prize, second prize, third prize, mga ganun. No? Winning a battle, nanalo ka sa isang laban. No? Victorious ka. Overcoming something, no? Kung may obstacle dyan, na overcome mo yan, ayun yung isang meaning din ng victorious. You conquer something. No? Meron kang dapat yung may pinaglalaban ka pero naipanalo mo yung ipinaglalaban mo. No? You are conqueror and you are rejoicing in something. No? So meaning kahit problemado ka sa grabe yung problema mo pero nandun pa rin yung joy mo eh. Rejoicing pa rin eh. So ganun ang victory ng isang Christian. No? Baka sabihin natin you are victorious. Hindi naman ako nanalo ng loto. No? Baka yun yung mindset natin o yung iniisip natin. Once we say we are victorious, yan yung mga katangian o yung how do we explain a victorious Christian, no? Nanalo, para tayong nanalo ng contest, para tayong nanalo ng isang malaking laban, no? Kahit gaano pa kabigat yung problema, nandun pa rin, nakangiti ka pa rin, parang walang problema. So, ganun, dun talaga makikita yung victory ng isang Christian. Okay. So, kung sinabing victory, may contest. Pag sinabing nanalo tayo ng laban, may kalaban. Di ba? Tama ba? Amen ba? No? Meron naman talaga tayong kalaban. Tsaka tatlo yan. Tatlo yan sila. Now, do we have enemies? Ewan ko bakit naging enemy lang yan. Enemies, tatlo yan sila. Yes, we have enemies. So, una dyan, yung flesh desire. No? Pangalawa dyan, yung world. At ang pangatlo dyan, si Satan. No? Huwag niyo makakalimutan yung tatlong yan. Ayan yung kalaban ng isang Christian. Kung anak ka ng Diyos, yung tatlong yan yung worst enemy mo. Yung flesh desire mo, yung mundong ginagalawan natin, at yung malakas magsinungaling o yung father of all lies. Walang iba kundi si Satan. Yung tatlong yan. No? Bear in mind, sa isang anak ng Diyos may tatlong kalaban. Basahin natin sa 1 John chapter 2, verses 16 to 17. Nakasulat dyan eh. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. So dyan, pinapakita o sinasabi mga kapatid, sa mundong ito, nandyan yung lust of flesh desire. Yung sinasabi natin kanina na tawhanon
tinguha sa Bisaya. Tawhanong tinguha, no, kahit tawag dyan, yung nakagawian mo na. Nakagawian mo ng ginagawa mo, no? Pero hindi naman pala pleasing kay Lord. So yun yung mga desire mo. Halimbawa, ako nakagawian ko na dating everyday umiinom mula umaga hanggang gabi. So, lasinggero ako. No? Eh, yun yung gusto ng laman. Yun yung laman ko, gusto kong uminom. Halimbawa, kung si Michael, no? Hindi siya makapag-drugs ng isang araw. No? Nanginginig-nginig yung laman. Yung iba dyan, yung mga ibang atik, mga ganun-ganun pa yan. No? Nagkagot. No? Nagkagot pa na nila mga naon. No? So, mga klase ng desire, no? Flesh, undanon. Halimbawa, yung mga sugarol dyan, no? Laging may bit-bit na manok. Ayun yung mga ginagawa, ito yung gusto talaga nilang gawin. Pero alam naman natin na hindi naman talaga tawag yan, mag-glorify si God. Hindi naman talaga natin mapiplease si God. No? Yung last of the eyes, eto, common din to sa mga lalaki. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. Sa lalaki, eto, yung naalala ko yung renounce ni Brother Walter, no? Kahit ako hindi accepted dyan. Yung pornography. Yung panonood ng malalaswa, no? Yung mga hindi karapat-dapat panoorin, no? With the other sex. Kung lalaki ka, titingin ka sa babae na karang inuhubaran mo na siya, no? Nanonood na bumabasa ka ng mga magazines na hindi naman dapat basahin, no? With pictures. No? Sa babae naman, halimbawa, merong mga ganitong ano sa babae, sabihin natin pagkain, no? Nagda-diet, gusto ko nang mag-diet, nakikita ko yung cake, ang sarap. Gusto ko nang mag-diet, pero dumaan sa Jollibee, so yung mata pa lang niya, talagang dinadala siya kung saan yung ano yung desire niya no? Yung gusto niya. So, sabi dyan, yung lust of the flesh and lust of the eyes, nasa ano yan? Nasa mundo. At nandito rin sa atin yung sa flesh. No? And meron pa isa, yung pride of life. Sino nakakaintindi ng pride of life? Garpo sa Bisaya. Garpo sa kinabuhi. No? Sa amin sa Tagalog. Nakalimutan ko na. Ay, sa Tagalog, bro. Yung pride. No? Ma-pride ka kasi Taglish, pride pa rin yung sa Tagalog na mapagmataas. No? So, halimbawa, kung ikaw ay mapagmataas, hindi mo accepted na ikaw ay may weakness, meron kang flaws, no? Mapagmataas ka no? Ayaw mo boss ako, ayaw ko nung inuutusan din ako. No? Ayaw yung ugali niyang mapagmataas, no? Kung mahirap talaga ganyan May pride. No? Yan yung sinasabi ko kay Brother Michael, no? Pag mas madali pang ang paangkinin ng kasalanan yung makasalanan talaga kaysa dun sa paangkinin mo ng kasalanan o makasasala siya, pero mapagmataas naman siya, hindi siya sabihin niya, mabait naman ako, ba't mo ako hinuhusgahan na hindi ako mabait? No, ba't mo sinasabing makasalanan ako? Wala naman akong ginagawa, wala akong kaaway, no, mas mahirap aminin. Mas mahirap nilang angkinin na sila ay isang makasasala o makasalanang tao. Sila yung mababait No? Kasi mapagmataas, meron silang pride of life. Tingin nila sa sarili nila, righteous na sila. Self-righteous. No? Pag sinabi mo siguro, pag nag-evangelize ka sa kanila, tingin mo ba, mabuti kang tao? Siyempre, siguro, wala naman akong nakaaway from the past. Wala naman akong ginagawa. Diba? Mabuti siyang tao sa tingin niya. Self-righteous. Pero pag sinabi mo, alam ba, lahat ng tao kasalanan? I don't think so. Baka yung pa yung sasabihin niya, isasagot niya No? Tapos pag sinabi mo na sa kanya yung truth, no? Ilang beses kang nagsisinungaling, o ilang beses kang nakapagsinungaling simula ng bata ka, doon niya marirealize
So ganun, no? Pero kung hindi mo bibigyan ng salamin yung taong yun sa harapan niya para malaman niya na hindi siya righteous, no? Hindi niya ma-accept yan, no? Na makasalanan siya kasi ang alam niya mabait siya. Na yun yung mabait. Mas marami pang ang mababait na mapupunta sa impyerno siguro. No? Kasi hindi nila kayang magpakumbaba. Hindi nila kayang aminin na sila ay isang taong makasalanan din. No? Mas madali pang evangelize yata, mas madali pang tawagin yung mga talagang laking pareha naman, laking tondo, laking street no? Laking kali. No? Yung mga adik, pag sinabi mong, "Lo, hindi ka makapasok ng langit." Oo nga eh. Mas magigilty pa nga yun eh. Kaysa dun sa mababait eh. Pag yung mababait, sabihan mo ng makasalanan, hindi talaga nila aminin yun. Mabait sila. Wala silang nakaaway. Nagbibigay sila ng charity works. So, langit ka na yan. Diba? So, sayang naman at kawawa naman kung ang ending lang din pala ay impyerno. Diba? Dahil nga mapagmataas. Ayaw nilang aminin, ayaw nilang magpababa, kasi tingin nila, yung ginagawa nilang kabutihan o pagiging mabait o pagiging mabuting tao, yun yung magdadala sa kanila sa langit. No? Pero, danger yun. Parang trap. No? Kasi, yun yung malaking pangtabo ni Satan eh. Ni Satan sa mga mata ng mga tao. No? Ilang dekada o ilang centuries na siguro tayong linuloko ni Satan eh. Yung mga tao sa mundo. Hanggang ngayon, meron pa rin yung tiring sa mata. No? Kasi ang alam nila, hindi naman talaga, share ko lang sa inyo. Hindi against si Satan sa good works. Alam niyo ba yun? Gusto ni Satan maging mabuti ka. Oo, gumawa ka ng kabutihan. Pero ayaw ni Satan na malaman mong makasalanan ka. Ayun yun. Di ba? Ang galing niya mag-twist. Ang galing niya gumawa ng diversion. Okay lang yan. Maging mabait ka, mapagbigay ka. Okay lang yan, wala kang kaaway, wala kang kasuntukan, wala kang kaaway sa kapitbahay nyo. Okay kay Satan yan. As long na hindi mo alam na ikaw ay makasalanan. Kasi alam niya, ang isip mo, mindset mo, mabait ka, papunta kang langit. Pero totoo, papunta ka sa kanya. Agree? Amen ba? No? Ang dami dyan. Siguro, sabihin natin, may mga ala Robin Hood. Drug lord pero ang lalaki ng charity sa simbahan. Kasi tingin nila, nababayaran o nako-cover up ng good works yung mga kasalanan nila behind the scenes. Pero hindi. Kaya hindi against si Satan sa good works. Against siya, yung malaman mong makasalanan ka. Pag nalaman mong makasalanan ka, lalapit ka sa Diyos. Pero pag hindi mo nalaman at hindi mo inaamin na makasalanan ka, hindi ka lalapit sa Diyos. Mark my word, isa din ako doon. Ganun din ako dati. Nung hindi ako nag-surrender, alam kong kaya ko lang sa sarili ko, hindi ako lalapit kay Lord. Pero nung dumating yung turning point ko, no, doon ko sinabi, hindi ko pala kakayanin at kailangan ko si Lord. So, ang sabi dyan, and the world is passing away and the lust of it. No? So, mawawala lang rin pala lahat-lahat. No? Yung lust ng flesh natin, ito, pag tayo namatay, lilibing to eh. Madugta naman sa kilalasan. Ilaws yuta 6 feet below. Tapos, ito pa yung sinusunod natin. Flesh. No? Yung laman. No? Pero sabi dyan, passing away. Kahit yung lust of the eyes, mawawala rin yan. Di ba? Yung asawa mong, o yung kapitbahay yung chicks. Pero pag dating ng mga 80 or 70 years old, wala na yung chicks na yan. No? Kung sa mata lang. Pero yung asawa mo, syempre, pag dumating mo 70, 80, hindi naman last of the eyes, love na yun, di ba? Basta love, kahit may edad na, di ba? Maganda pa rin sa paningin. Di ba? Tama ba? Parang ayaw rin ako
Si Brother Walter Punyal. Di ba? So, okay, joke lang. So, ang sabi diyan, but he who does the will of God abides forever. So, etong lahat ng mga desire natin, yung mga lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, kasama ng mundo, lilipas yan. Pero yung sino yung gumagawa ng sumusunod sa Diyos, no, sa Panginoon, will of God abides forever. So meaning, ito yung mga tao talagang righteous sa paningin ng Diyos. No, kasi masunurin, may takot sa Diyos, no, at siya rin yung mga makakasama ng ating Panginoon in eternity. No, sino naniniwala? Okay? Kasi sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or the things in the world. Yung kanina pinag-usapan natin yung flesh. Ito yung world. No? Sabi niya, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Grabe pala. Pag ako pala, minahal ko yung mundo. No? Hindi pala ako, wala pala yung pagmamahal ni Lord sa akin. No? Sana ma-open up tayo mga kapatid, lalo na yung mga youth natin, o na mga nanonood sa live, no, na hindi nila alam, pero they are slaves of the world. No? Sabi niya, do not love the world, huwag mo mahalin yung mundo. No? Ano ba yung meron sa mundo? Social media. Ano pa? Drugs. Beer. No? Ano pa? Meron pa mga nightlife, disco, no? Gadgets. Yung money. K-drama, Netflix. Yun yung mga nakikita natin sa world eh. No? At ayun din yung dahilan kung bakit ang tao ay busy-busy sa world. Di ba? Pera. Busy-busy sa paghahanap ng pera. Yung sabi naman ni Lord, no, what profit a man will shall gain the whole world but loses forfeit his own soul. No? Sabi niya, huwag mong mahalin yung mundo kasi lilipas nga lang yan. Temporary lang lahat yan. Walang permanente. Pera, fame, entertainment, wala yan. Lahat yan. No? Kasi sabi niya, pag minahal mo yung mundo, yung pagmamahal ng Ama, wala sa'yo. Kasi, tawag dyan, contradict silang dalawa. Ayun yung sinasabi ni Brother John, no? Actually, John naman talaga dapat itawag natin kay Michael. Kasi the old Michael has gone, the new John has come. Diba? So, sinasabi ko kaya, Brother John, sabi niya, tama nga, no? Na lahat ng nasa mundo, lilipas at temporary lang. No? For how many years kaming niloko ng mundo? Ilang taon kaming sinayang yung mga oras at panahon at araw sa bisyo? 37 pala. 37 na kami. So ilang, nag-start ako early as 16. No? Nag-yosi na ako. May natuto na ako. Meron walang kay Brother John. No? So, tawag yan, nauna lang ako ng 1 taon. Pero kalahati na ng age ko ngayon, sinayang ko lang. No? Dinadamage ko lang yung sarili ko. No? Sabi nga, hanapin mo man sa Biblia na bawal manigarilyo, kasalanan ba ang manigarilyo? Hindi mo makikita sa Bible yun. Pero sinabi sa Bible, yung katawan mo, templo yan ng Holy Spirit. No? Hindi ka man nagkasala sa sarili mo o sa ibang tao, sa sarili mo nagkasala ka. Kasi templo ng Holy Spirit, gustong gamitin ng Panginoon yan. Tapos, paano ka gagamitin kung may sakit ka na? Paano ka niya isi-send out kung may sakit ka na? Wala na.
No? Plano ni Lord, gagamitin ka hanggang 80 years old, pero hanggang 40 ka lang kasi masakitin ka na. Abuse ka na sa sarili mo. No? Hindi mo man mababasa yung shabu. Hindi mo man mababasa yung shabu sa Bible eh. Kailan lang yung ginawa yung shabu, pero ano ginagawa ng shabu sa buhay ng tao? Diba? Ang daming winasak na pamilya ng droga na to. Ang daming winasak, no? Na individual. Imbes na sana engineer, sana computer science, imbes na sana manager ng isang bangko o manager ng isang business, nandun sa poste, nakaupo. No? Sinayang ang buhay. Winasak ang buhay dahil sa S. Kaya, Satanas talaga yung shabu eh. No? Yung S talagang Satanas eh. No? Swak na swak yung pangalan na shabu. Ha? So, talagang, pag namula tayo, sabihin natin, ang dami ko palang inaksayang araw at panahon. Diba? No, pag-iinom. May saksi ako dito, ikabrad ko rin eh. Yung, natutulog, halos matulog na lang kami sa daan kasi sobrang lasing na namin. No? Pero sabi, panandali ang saya. Bukas, hangover ka. Oh, di ba? Ang problema ka na naman, magbabayad ka ng inutang mo. Red Bulls. No? Hindi na kontento ng isang bote. O, tumawag pa ng kasama, o, tagay tayo. Eh, yung isa, naging dalawa. Nagtawag ulit ng isa, 3 na. Eh, yung budget, isa lang, isang bote lang. Pagbukas na hangover ka na, may utang ka pa. Babayad ka pa ng utang. Ba naman yan? No? Paulit-ulit. Kasi slave ka nga eh. Slave ka ng mundo. Slave ka ng flesh desire mo. Paulit-ulit. Routine na siya ng buhay mo. Diba? Lasing ka ngayon. Mamayang gabi na wala na yung hangover. Hanapin mo na naman. Iinom ka na naman. Bukas, ganun ulit. Tapos susunod na bukas, ganun ulit. Niloloko ka lang ni Satan eh. Niloloko ka lang ng mundo. Niloloko ka lang ng laman mo. Pero pag bukas na yung isip mo, hindi mo, may isip mo talaga eh. Ayoko na sa earth. Sabihin mo, ayoko na sa earth. Doon na ako sa iyo, Lord. Kasi pag nandito ka, ang daming sufferings talagang pagdadaanan mo yan lahat as a Christian. Kaya nga sabi, pag Christian ka, no, magtaka ka kung wala kang suffering. Wala kang fini-face ng mga problems. No, kasi everyday talagang may pruning si Lord. Hindi naman natin sinasabing hindi tayo binibless. Binibless tayo ni Lord. Pero may suffering talagang dadaan tayo sa mga pagsubok. Di ba? Pag hindi mo yan kinaya, yari ka. Oh. Kasi pag bumigay ka dyan sa world tsaka sa flesh mo, no, bumigay ka kay Satan. Kasi paalala natin, yung ginagamit niya is yung mundo at yung laman mo. Pangatlo siya. No? Kasi kung siya yung mauuna, sabihin mo lang, in Jesus' name, tatakbo na yan. Hindi yan mapapa-frontline si Satan. Pupunta siya sa likod. Gagamitin niya yung mundo at gagamitin niya yung laman mo. Doon kanya titirahin. Doon kanya, doon siya maghahanap ng open door sa'yo. Eto, gusto nito. Gusto nito sexy. Papakita niya agad sa'yo yung mga babaeng sexy sa cellphone, no? Sa mga palabas. No? Eto, gusto niya. Gusto niya tong drama-drama yung mga may kabit-kabit. Sige, Papa. Kasi gusto niya, alam ko desire nito. Alam ko yung iniisip nito. Kasi may gusto to sa kabilang kapitbahay niya eh. So, talagang doon ka titirahin sa kamunduhan, sa laman. No? Kasi pag siya hindi naman talaga harap sa'yo si Satanas. Sabihin niya sa'yo, sakit ka, tatalian kita. Hindi sasabihin mo, get out in the name of Jesus. Wala na siya. So magtatago yan. Gagamitin niya yung dalawa sa'yo. Yung word, tsaka yung laman mo. No? So, ayan. Ano ba ang meaning ng pangalang Satan? Diba siya yung pangatlo? Kanina, sinabi natin yung laman. Yung pangalawa is yung word. Pangatlong kalaban natin si Satan. Means,
yung Satan means deceiver. No? And mababasa natin dyan sa 2 Corinthians 11:3. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, nung sabi, talagang magaling siya maglansi. Linlang, magaling manlinlang. No, cunning. Your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. No? Kasi sino ba naman yung serpent doon sa Genesis na mababasa natin sa chapter 3, 1 to 5? Sino nakakaalala? No? Paano tinukso ng ahas si Eva? Alam niyo ba, yung unang kasalanan na nagawa o nangyari sa mundo panlilin lang or lie or bakak sa Bisaya. No? Unang sala or unang sala natong may sulting na mabasa nato sa Bible in Genesis is lie. No? Pero ang una talagang nangyari din na kasalanan sa heavenly is rebellion ni Satan. Pero ito sa mundo nung niloko ng ahas si Eva. No? Sabi niya, naalala niyo sabi ni Eva, sabi ni Lord, kabiling-bilinan ni Lord, hindi kami kakain ng pwede namin kainin lahat ng mga prutas at mga bunga ng kahit anong mga puno except nung nasa gitna. No? Kasi kahit pag hinawakan na namin, kahit mag-touch lang kami ng konti, mamamatay din kami. Ang sabi naman ng ahas, hindi. Sinabi niya lang yun, kasi pag kumain ka niyan, magiging kaparehas ka ng Diyos. Siyempre, gandang-ganda naman si Eva dun sa bunga. No, siguro, hindi ko alam kung ano yung tsura nun. Siyempre, yung mindset niya, bitaw, no? Mahimuti kong Ginoo. Magiging Diyos din ako pag kinain ko to. Kasi malalaman mo yung mali at tama. Kumain siya, binigyan niya pa yung asawa niya, si Adan. Ngayon, nung hinanap sila ng Lord, asan kayo? Nagtago. Kasi nakagawa ng kasalanan. Doon pa lang sa sinabing nagtago, ba't kayo nagtatago? Nagtatago kami kasi nakahubad kami, Lord. Nung nagtago sila, talaga makikita may separation ng tao sa Diyos. Dahil sa nagawang kasalanan, na-separate tayo kay Lord. Nung makikita mo talaga, dun sa ginawa ni Adan at ni Eva na nagtago sila sa likod ng puno kasi nakahubad sila. Meaning, lumayo talaga sila kay Lord. Diba? Kahit yun, literal na pagtatago, makikita mo talaga yung separation ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. No? Ito kasi talaga si Satan father of all lies. No? Kahit sabihin nung yung sinasabi namin na sa commercial, di ba may commercial na KitKat? Once you break it, ano ba yun? Nakalimutan ko na Yung KitKat, alam niyo, di ba? Once you taste it, you will look for it. Yung mga ganong klaseng no? Ito, masarap. Masarap kaya itong yung tinigman. Sabi ng barkada, masarap yan. Lakas ng tama niyan. Gagaya nung rugby. Mag-rugby tayo, barilan tayo. Ikaw yung pulis, ako yung tatak. Kahit walang baril, yung nasa isip nila. Gustong-gusto nila yung rugby. Mga ganon. Na-try yun ng pinsan namin. Kasi yun daw yung tama. Gustong-gusto nila, adik na sila. Kasi, yung pagkakasabing masarap. Pero hindi. Masarap siya sa umpisa. Pero habang tumatagal, wala na. Lubog ka na. Lulong ka na. No? So, huwag kayong magpapaniwala sa mundo at ng laman. Kasi ginagamit yun ni Satan to deceive you. Okay? So, ito, napag-usapan natin yung tatlo. No? Yung tatlong kalaban ay isang mundo, yung flesh, desire, at si Satan. So, ano naman ngayon kung paano naman natin
gagawin na tayo ay maging victorious, no? Dun sa tatlo. Yung nilagay ko dyan, 5, accept your weaknesses. So, pag nagawa mong i-accept yan, kung saan ka weak, matatanggap mo talaga na victorious ka. Gaya na sinabi ko, yung mapagmataas, may pride of life. Hindi nila kayang i-accept kung ano yung weakness. Sabihin pa nila, my weakness is my strength. Diba? Mas narinig, nababasa pa nga natin sa Facebook yun eh. No? Sabihin pa nila, love yourself. Eh sabi dun sa Bible, deny yourself. Huwag mong mahalin sarili mo. Deny mo yung sarili mo. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, ayun yung nasabing may pride ka na niyan. Oh. Accept your weakness. Dito, oh weak. Lord, I need your grace. I need your grace, Lord, para malampasan ko tong pagsubok na to. Pero pag isang taong walang Diyos sasabihin na, gusto ko ng challenge. Gusto ko ng challenge eh. Isa akong taong kayang lampasan lahat ng mga challenge sa buhay. Kasi gusto ko na ito eh. Oh. Ayan yung mga mapagmataas. Pero pag ikaw natuto kang mag-accept ng limitation, mag-accept about ng mga weaknesses mo, no? Magpapakumbaba ka at maghihingi ka, magdidepende ka kay Lord. Doon mo mararanasan yung victorious life o victorious life na binibigay ni Lord sa iyo. Pangalawa, be prayerful. So, sino bang medyo nakakalimutan pang magdasal? Meron pa ba? O yung ginagawang, ay hindi ako nakapagdasal, bukas na lang. Hindi ako nakapagdasal kagabi. Dodoble ko na lang mamaya. May mga ganun eh. O, may nagdasal naman gabi. Oh, Lord, salamat. Wala na, tulog na. Bukas na yung amen. No, may mga ganung klase ng tao. No? Be prayerful. Kasi yung panalangin mo, yung pagdadasal mo sa Diyos, yung isang equipment mo, important arsenal ng isang Christian, pagdadasal o panalangin. Yung kasi yung talking to God, you're building deeper relationship with God by praying. No? Kasi pag nagdasal tayo, talagang masasabi natin lahat kay Lord. Lord, yung weakness ko, ganito. Lord, bigyan mo ako ng grace. Bigyan mo akong ganito. Pag nandiyan na sa harap ng temptation, Lord, bigyan mo ako ng way out. Kasi pag hindi ka nagdasal, tutulak ka na lang ni Satan. Wala na, nandun ka na, step in ka na. Nasa trap ka na. Pero once prayerful ka, believe me, dati hindi rin ako ganyan. Pero ngayon, nung naging Christian ako, may dumadaan ng mga purlot, yung mga sasakyan ng mga patay, naging madasalin ako sa kanila. Hindi yung sa patay, dun sa mga taong naglalakad sa likod ng purlot. Lord, let their hearts be, tawag niyan, yung maging kampante na sila at ma-accept nila yung kawalan ng mahal nila sa buhay at sila yung magpatuloy. No? Talagang pinapanalangin ko sila. Pero dati hindi ako ganyan. May dumaan na ambulansya. Sabi ko, Lord, patay ba o hindi? Patay, Lord, sana nakatanggap siya ng salvation. O kung nang 50-50 siya, Lord, bigyan mo ng chance na ma-receive ka niya. Kung dati hindi ko ginagawa yun. Pero pag nung naging Christian ako, ewan ko bakit bigla na lang ako naging prayerful. No? Magkaroon ako ng concern sa mga ganun. Yung sabi nga ni Pastora, no, iba talaga yung mag-Christian, may spirit ka na. May mga conviction ka na ng Holy Spirit. No? Pangatlo, confess your struggle to the Lord and ask for help. So yun, accept mo yung weakness mo, saan ka naghihirap, ipagdasal mo kay Lord, kausapin mo si Lord, confess mo sa Kanya. No? Kasi si Lord yung magbibigay ng grace, sufficient grace sa'yo. 4, flee away from temptation. So, kung meron mga temptasyon sa harapan mo, gaya ng mga nalaglag na wallet sa daan, no? Temptasyon, takbo ka doon sa barangay, soli mo yung wallet. Buti na lang hindi natanggap.
Kung tinanggap yun, hindi mapupunta siguro yun. So may-ari, ewan ko lang, ayaw ko mag-judge pero sa nakikita talaga. Ako, nangyari sa akin yan sa metro. Nakakita ako ng 640. May 220. Nakalukot. Pinunta ko dun sa alam ni Mitchell yun. Pinunta ko dun sa customer service nila. Sabi ko may natanggap pa, ay napulot akong pera. Di ko alam, wala namang humingi na asa no, may nag-aanap. Binigay ko sa kanila. Wala man lang paging. May paging, may customer na nawalan ng pera, wala. Binigay ko yung number ko, wala man lang nag-text. So meaning talaga hindi ibabalik. Di ba? Kung buti na lang, inantay mo yung may-ari. Pero kung walang pumuntang may-ari, o, di ba? Blessing in disguise na sana. Pero may-ari, may ID, may picture. Buti sana kung pera lang. Kung pera lang, kung wala naman naghahanap, baka blessing ni Lord yun. Yun yung sinasabi, finders keepers. Pero kung may naghahanap, may identity, sorry mo. Diba? Tapos, eto, number 5, use the Word of God. No, so, eto mga kapatid, lastly, importante itong use the Word of God. No, lagi kong ini-encourage si Michael, si Brother John, na magbasa ng Bible, pero hanggang ngayon medyo sabi niya, pinapaypayan daw siya ni Satan. Nang kaaway. Pag nagbabasa pa lang daw siya, yung mata niya, antok na. May kumakatok pa, tapos may nagdidistorbo. No? Eto, use the Word of God. Paano mo naman gagamitin yung Word of God kung hindi mo naman binabasa? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Sabi ni Brother Paul, pag may temptation, use the Word of God. Ano ba gagamitin ko? Ang alam ko, si Satan nagbigti. Oh, paano yun? Yun lang yung nasa utak mo. Yun yung nasa laman ng isip mo, yun lang. No? So dapat talaga minimeditate natin yung Word of God. Dapat talaga pinupuno natin yung utak natin o yung ulo natin ng salita ng Diyos. Kasi sabi sa meditation ng mga Buddhist o ng ibang mga yoga, empty your mind. Paano ka mag-iisip kung may empty yan? No? You have to fill your mind with the Word of God. Kasi pag hindi talaga puno ng salita ng Diyos yan, open doors ka kay Satan. Ito hindi pa alam ni Michael to. Ito hindi pa alam ni ni John to. Open door ka ngayon sa temptation. Open door ka ngayon. Ay! Sinabi pala ni Lord, huwag magsinungaling. Kala ko pwede. Kasi hindi mo nabasa yung word eh. Na kung sino man yung magsinungaling, no? Tatay mo si Satan. Ay sabi niya, you're the kung sinungaling ka, ama mo. Ama mo yung father of all lies, si Satan. No? Lalabing di, ay, bawal pala mandaya. Sabi kasi, be wise lang eh. Pag nandaya ka, you're stealing na. Doon papasok yung Word of God. Doon ka magkakaroon ng idea at mga panlaban sa mga temptation. So, huwag kang maglilip ng open doors. No? Kailangan talaga natin maging vigilant. Kailangan natin ma-fill yung mind natin ng Word of God para tayo ay lumakad victoriously. No? Even nga, nandito pa tayo sa mundo, naglalakad pa tayo dito sa wicked world. No? Habang nandito pa tayo, dapat vigilant tayo. Alam natin yung mga pasikot-sikot ni Satan sa buhay natin. Kasi pag hindi natin alam yan, at hindi tayo nagbabasa ng Word, wala tayong gagamitin laban sa Kanya. No? So, sana, yung mga may problema dyan, o may iniisip na, alam naman natin na hindi sa Panginoon galing, worry, ano ba mga problema ngayon ng tao na medyo common.
Di ba? Wala akong pera. Isa rin ako dun. May mga common problem sa tao, no? Flesh, mainitin ng ulo. Lagi na lang galit. Ako, nung punta ko last week, sabi ko nga, naano din ako neto. Yung temper ko, dati na iniwan ko na. Kasi ako talagang musukol ba ako upuan? Bisang pag-manager ka? Sabi ng amo ko, ikaw ba, gusto mo ng away? Kaya linalapitan ka ng away. Gusto kong nakikipagtalo talaga sa tao. Ganun ako. Pero nung pumunta ako sa China Bank, kasi hindi kami nakasputing ni Michael nun. Sabi nung manager, the next time, sir, pag meron pa akong kliyente, patapusin mo muna ako sa kliyente mo. Kasi ganun agad. Meron kasi siyang meron siyang cart eh. Dami pera yan, no? Naka-bundle tsaka nakasako yung kliyente niya. Pero kami na hindi naka-sputing, wala, scratch. Ano naman pinagkaiba ng kliyente niya na kami kliyente rin? So wala siyang right manners, GMRC. Nung sabi ko, ang sarap talagang sagutin. Sabi ko, sir, parang gusto ko sabihin, sir, teka lang. Nag-excuse naman ako Pwede mo naman sabihin sa amin na, teka lang sir tapusin ko muna to, babalikan kita. Pero ba't ganun? Dahil ba hindi kami naka-proper attire? Ganun na yung, ganun na ba yung trato? Di ba? So, talagang pinigilan ko Sabi ko, I am victorious. I am victorious. Pero hindi talaga ako natapos na hindi talaga napigilan yung emotion ko. Pero sabi ko, victorious Lord. Ayoko na nung ganun. Naghahanap ng away, ayoko na ng ganun. Gusto ko tawagan talaga sa telepono. Gusto kong sagutin doon mismo Sigawan yung manager. Kala mo, manager ka, marunong ka maging. Marunong din ako niyan. Pero hindi ko ginawa. Self-control. No? Self-control. Victorious tayo. Hindi tayo nagpapadala ng mga ganun. Kasi alam na, ginagamit ni Satan yung mga tao. Tao sa mundo, weakness mo, laman mo, ginagamit niya para ikaw sinasabi niya dun sa para i-lead ka astray from sincerity from your devotion to Christ. No? Talagang ginagawa ka niya ng atake, may ginagamit din si Satan laban sa'yo para mawala yung concentration, yung devotion, tsaka yung sincerity mo kay Christ. Kasi pag nandun ka na, galit ka na, wala na, hindi na si Lord yung naisip mo, nandun na yun, nakagano na si Satan sa'yo. Lagi ka na lang galit. Kunti lang, pinapalaki mo pa. Ganun din ako. Customer ko dati sa Ayala. Pag sinabing, ikaw na kaya maging artist. Talagang sinasabi ko yun sa customer ko. Sabi, madali mag-layout. Ikaw mag-layout. Mga ganun ako, kaya medyo meron talaga akong nakakalaban at meron ako na tawag dito. Kalalis yun, permi. So, praise God, wala na ako no? So, may iiwan lang na sana akong verse sa inyo before tayo tapos, no? At sana itong verse na ito favorite ko to, one of my favorite. Ephesians 6:10 to 13. Talagang drawing ko yan sa Bible ko. No? The full armor of God. No? Charlotte. So, iwan ko, sino yung may Bible dyan, basahin natin sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 13. Nakalagay dyan. Sa 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Sa ibang translation, devil schemes. Plano ng kaaway. 12,
For we wrestle, or we fight not against flesh and blood, but against powers, against the rulers of this world, against spiritual wickedness in high places. So meaning, meron tayong kalaban na hindi natin nakikita. No? Sabi ni Paul, no? We do not wrestle or we do not fight against flesh and blood, meaning physical o nakikita. But we are fighting spiritually. No? Kaya sabi niya sa 13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, no? Sa 14, sinabi diyan, stand firm. So, mga kapatid, eto, magrema sana. Kasi, eto sa akin, lagi kong nire-remind sa sarili ko niyan. Sa chapter 6 ng Ephesians. Praise. Ayan. No? Every time na may temptation, suot-suot ko yung helmet ng salvation. No? Pag sinasabing, ganito ka, wicked ka, ano ka, makasalanan ka. Hindi. Yung salvation, yung helmet ng salvation pa lang, pinapaalanan na ako. No? Tinubos na ako ni Lord. Bayad na yung mga kasalanan. So, put the full armor of God, mga kapatid. No? So, bago tayo magtapos, sino gusto ng breakthrough? No? Last natin sa series, tayo ay mamuhay ng victorious.